Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon kasi, kapag lumakas ang panawagan na mag-resign si PBBM, halimbawa lang, talagang ilaglag si PBBM nila Amina, nila Martin Romualdez. Kumbaga malagay sa alanganin sila Romualdez, malagay sa alanganin sila Amina, sasabihin na nila, alam naman ito ng presidente. So kapag ganyan ang nangyari, anong mangyayari diyan? Lalakas ang panawagan ng mga supporters ng Duterte na mag-resign na si PBBM, iluklok na si Sara. Yan sigurado yan. Pangalawa, yung mga leftist, mananawagan na rin ng ganon. Mag-resign na si PBBM. Ang pagkakaiba lang sa mga leftist, ipapanawagan nila, ayaw din namin kay Sara. Yan na yung itutulak nila, ang Transition Council. Yung naririnig na natin yan, yung Transition Council. Yan yon. Kumbaga, kapag lumala ang sitwasyon at mayroon ng mga, itong halimbawa sila Romualdez at saka sila Amina, ituro ang presidente, mahirap na. Mahirap nang ang presidente mag-sustain pa dyan, malalagay na siya sa alanganing sitwasyon. Kapag ganon ang nangyari, ang mga DDS, lalo yan magiging agresibo. Ilalaban nila na mag-resign na si PBBM tapos si Sara na ang ilagay. Gagawin nila yan. Pangalawa, yung mga leftist naman, ang magiging panawagan yan, mag-resign na si PBBM pero ayaw din nila kay Sara. So mag-resign din si Sara. Anong gagawin? Magtatayo ng Transition Council. Parang ito, mayroong grupo ng mga leaders, may business, may civilian, may mga clergy. Ito ang uupo mo ng caretaker council, parang caretaker government, ang tawag nila Transition Council. Habang hindi pa nagpapatawag ng eleksyon. Pero magpapatawag ka agad ng eleksyon. Yan yung gagawin. Yan yung ipopropose ng mga leftist. Sa leftist yan. Pero mayroon namang isang grupo na nagpe-present naman. Ito naman yung mga nagpo-propose ng military junta, civilian military junta. Mukhang dito identified. Ayon sa mga balibalita, diyan na-identified sila Magalong. Diyan. Pero dinideny naman yan ni Magalong. Diyan din na-identify sila Ariel Querubin. Pero dinideny rin ni na Ariel Querubin. Yung mga ngayon, mukhang nag-adjust sila kasi ayaw ng tao sa military junta. Pinopropose naman nila ngayon, caretaker si Ramon Ang. Kasi negosyante si Ramon Ang, bilyonaryo, magaling. At least kung siya ang maging caretaker na president, baka mapaganda na ang Pilipinas. Yun ang isa pang opsyon na pinipresent. Yun ang isa pang opsyon na pinipresent. Ngayon, mayroong ikatlong grupo, ito yung nagsusulong ng trillion peso march. Ito yung mga clergy, simbahan, civil society. Nakakausap ko ang ilan sa kanila. Sila ang panawagan nila, panagutin ang lahat ng sangkot. Pero ayaw nilang panagutin si Marcos. Kasi sa tingin nila, pag napanagot si Marcos, si Sara ang uupo. Pero kapag hindi na kaya ang sitwasyon, kahit si Marcos ay nai-expose na rin, hindi na kayang mag-lead, ang posibleng i-propose nila, constitutional pa rin, Senate President ang maging acting President. Yan naman, nakalagay sa nakalagay sa Constitution yan. If both the President and the Vice President resigns. Ang problema, kung hindi mag-resign si Sara, kung si PBBM mag-resign, si Sara hindi mag-a-apply yung option na yun. Yung scenario na yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga tayo. Di ba naalala nyo, nag-live ako nito nung isang gabi, sabi ko, mahirap itong susunod na mga araw. Mahirap ito. Mga kabunyog. Ako lang, sa ngayon, tulad ng sinasabi ko, si PBBM pa rin ang nasa upper hand sa ngayon. Kontrolado niya pa ang sitwasyon. At ang karamihan ng tao gusto pa rin si PBBM kasi ayaw siyempre nila kay Sara.
Papag-resignin mo si PBBM, lalagay mo si Sara. Kaya lang, ang problema nga, kung si PBBM ay malagay na sa alanganing sitwasyon, ma-expose na, hindi niya na kayang mag-lead at mag-resign siya. O, syempre pag nag-resign siya, ang constitutional successor, si Sara. Ang problema, marami ayaw kay Sara. Pipilitin yan na pipilitin yan, mag-resign din si Sara. Papayag kaya si Sara? Yan, hindi sa totoo lang. Ngayon pa lang, nagbuboses na sila Pulong Duterte. Sabi ni Pulong Duterte, ay sundin natin ang konstitusyon. Kung mag-resign ang presidente, ang constitutional successor, ang vice president. Yun din ang sinasabi ni Vic Rodriguez. Pero sinagot siya ni Carmina eh. Ay paano nga si Sara Duterte papalit? Anti-corruption nga ang issue. Tapos ipapalit mo kay PBBM si Sara. Ay marami rin ang issue sa kanya, kaya nga inimpeach siya ng Kamara eh. Yan yung Kaya medyo magulo mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kapag dumating tayo sa punto, na halimbawa, si PBBM ay ma-weaken, ma-isolate dahil sa mga senaryong sinabi ko, halimbawa lang may mga lumabas ng ebidensya laban sa kanya na siya pala'y involved talaga. Halimbawa sila Romualdez mismo, halimbawa sila Amina, halimbawa lang. Pag dumating ang punto na yan, siyempre ilalaban ng mga pro-Duterte si Sara ang pumalit. Pero siyempre lalabanan yan ng mamamayan. Yung mga leftist hindi papayag yan. Yung simbahan hindi papayag. Anong ipopropose nila? Ang ipopropose nila, pareho mag-resign si Sara at saka si PBBM. Tanggapin naman kaya nila Sara yan. So yan mga kabunyog ang senaryo natin. Mayroong mga opsyon dyan. Kung si Sara ay mag-resign, si PBBM mag-resign pareho, kung sa konstitusyon ang nakalagay, Senate President dyan ang papalit. Magpapatawag ka agad ng special election. Ang magpapatawag niyan, ang Senate President as acting President. Pero, marami rin ayaw din yan. Ang gusto nila, caretaker na lang daw. Sino yon? Si Ramon Ang. Yan naman yung tinutulak daw ng ilang sektor sa military. Yun mga nagtutulak siguro yan ng military junta dahil ayaw ng tao sa military junta, nag-shift sila dito sa reset na to. Pangatlo, yung mga leftist. Sa leftist naman, ayaw nila kay Senate President Soto, Marcos resign sila, Sara resign, Transition Council. Ang ibig sabihin ng Transition Council, pipili ng mga respetadong personalities, business, clergy, academe, civil society, cause-oriented groups. Halimbawa, pwedeng Transition Council yan, nandyan si dating retired Senior Associate Justice Carpio, si retired Associate Justice Ascona, yung mga respetado. Pwedeng nandyan sila Heidi Mendoza, i-invitean yan. Siyempre, pauupuin dyan yung ilang leader ng mga progresibong grupo tulad nila Franz Castro, yung mga ganyan. Magiging ganyan ang composition yan eh, yung Transition Council na yan. Kaya lang, tanggapin kaya yan ng tao. Yan yung medyo